Hello, Sir Davon. Kumusta po? Redman Toy Showman here. So, ito sir, testingin natin sir yung unit na order nyo. The VFC Knights Armament SR16KS1 L403A1 Airsoft Gas Blowback Rifle. Okay? May bala pa pala. Okay, hindi ko pa na-release yung isa. Okay? So, ito na sir. So, na-adjust ko na yung power niya. And using, so meron kayong tatlong meron kayong tatlong extra mag. Okay, so yung isang extra mag mo, actually tinesting ko na siya. So using this one, nakakuha na ako ng 531.6. Okay. Ngayon ito tatlo, hindi pa. So, feeling ko mas mataas itong tatlo. Okay? So ngayon, i-peste natin yun. Okay. So ngayon, itong mga magazine mo, hindi ko to pinuno ng bala kasi masyadong madami, masyadong sayang sa gas, taka sa bala. Kasi ang dami ko na nagamit dito no? Okay. Ngayon, ano ba? Hindi ko pa siya nilulube. Okay, mamaya, lalagyan ko ng konting lube. Ngayon, actually, may sasabihin lang ako kasi may napansin ako. Napansin ko kasi yung parang pag nilagyan ko ng lube, hindi pala lube, yung grease, di ba, yung super lube. Ito yung brand, super lube. Tapos synthetic grease siya. Multi-purpose synthetic grease. Okay. So, ano siya? Siyempre, ano yan? Tawag din, grease yan, di ba? Di ba steel to? So, anti-rust na rin siya. Kung nagigets yun. Para sa kotse, parang ganun. So, yun. Okay? So, ngayon, napansin ko kasi nga, nung nagligay ako nung grasa dun sa previous unit, yung unit yung kay Roberto, parang medyo naging sticky yata. Parang naparami yata yung ilagay ko. So, if ever dito, baka konti lang muna ilagay ko. Tapos, pwede nyo naman kasi punasan. So, kunyari, ginamit to. Alam mo yun, parang pwede mong testingin. Punasan ko nga kung anong mas gusto ko. Depende sa inyo kung ano mas gusto nyo. Kasi ito parang yan. Parang mas suabe siya. Parang ganun. Nung nilagyan ko, mas naging tahimik. Kasi nga, mas hindi na nagkakaskasan. Pero parang medyo bumagal yung ano niya. So, pupunasan lang naman, if ever. Okay, so kaya actually itong video na to, send ko naman kay Sir Roberto para yun yung message ko. Papanood niya. Okay, so ngayon, ito na, testing na natin yung apat mo. So hindi ko pa na siya testing sa 0.30. Actually, medyo nagdidilim na nga. So, sana maabutan ko pa yung liwanag para makita ko pa kung umaangat o sana pupunta yung 0.30 natin. Okay? So, ito na. I'm turning on the chrono. Alright? So, nasa 0-0 ulit tayo. Okay? So, ito na gamitin ko yung kanina. Teka, may bala to, no? Meron. So, ito inserting. Okay? So, ayan. 508.3. Okay. So, 517. Right? Actually, may posibilidad na mas mataas pa to sa inyo, lalo na kung medyo mainit kasi malamig dito kasi naka-aircon pa ako. Saka malamig pa ako ngayon, di ba? So, ganun siya. Alright? So, yan. So, 508 na yan, no? So, ngayon, ang gagawin ko is burst, no? Burst ko. Yan. Sakto na ubos isang bala. Okay. Wala na kasi pa konti lang nilagay ko eh. Okay. Okay. So, dito na tayo sa next magazine. Okay. Tapos, semi-auto muna ulit. Tapos, yan. So, FPS test muna tayo dun sa another mag. Okay. So, yan. Sabi ko nga sa'yo, mas mataas eh. Okay, yan. 557.8. Okay. So ngayon, malalaman mo rin kasi na malakas siya kasi pagka sumisipa siya, yung blowback niya, lakas eh. Pak! Yung kick niya. Kapag medyo lumalamig na yung mag, for example, dito na nagpo 400 plus na ako, humihina na rin yung blowback niya. Ganoon siya. Okay, so ito ang lakas ng blowback. Talagang sobrang parang ang bilis. Sobrang snappy. Parang ganoon siya. Kaya, 543.5. Ay, oo nga pala. Dahil sa konti lang ang aking nailagay, mabilis siya maubos. So, tatlo lang. 538.2. Yan. Tatlo lang gagawin ko, tapos magbe-burst na ako.
Okay. So, ngayon naman, burst mode na tayo. Alright? So, ito, burst mode. Okay. So, iluubos natin lahat. Okay naman siya. Swabe. Ngayon, hindi siya, siguro, ang isang masasabi ko is hindi ganun kalakas, saka hindi ganun kabilis yung full auto niya. Kasi nga, pinataas natin yung FPS eh. Hindi ko alam kung nagigets mo. Basta, pag naka-follow ka doon sa mga vlog ko, intindihin mo na lang. Ganun siya. Okay? So, pero okay pa rin siya. So, if ever na parang feeling mo, I want the blowback or the full auto to be faster. Parang ganun. Or mas snappier. Kailangan bawasan natin yung FPS. Yung power sa harap. Kailangan i-close natin yung bulb sa harap. So, bababa yung FPS niya sa harap. Parang ganun. Okay? So, yun. So, dito na tayo. So, we have the last two mags. So, teka lang, nag-open yung, nag-open bolt siya, no? So, teka, balik ko ulit sa semi, tapos, yan, okay? So, teka lang, may bala ba na lumabas o wala? Kasi same yung data eh, 538.2. Okay, so, hindi ko alam kung may lumabas ba na bala o wala. Teka, para check natin sigurado. O yan, may bala sa chamber. Okay. Meron nga. Same nga yung result kanina kasi 522.2 to eh. 522.4. Okay, so bumaba na siya. So isa pa. 507.5. Okay. So ano to, sir 12 lang yung gas na ginamit natin pa lang. So pag ginamit pa natin yung 14, mas mataas pa yung FPS natin. Diba? Okay, so ngayon, full auto na tayo. Burst mode. Full auto, okay. Switching to the full auto, okay. Tapos, auto medyo mas mabilis yung cycle na to. So, ganun eh. Okay, ganun. So, obserbahan mo, minsan parang merong mas malakas siguro. Sa tingin ko talaga sa pressure siya eh. Parang kung sino yung mas mainit or something. Hindi ko alam. Parang same lang. Hindi ko alam. Okay. So, ito na. Dito na tayo sa last mag. Balik ko lang ulit sa semi. Okay. So, teka. 9 yung ano dito. 9 shots. Okay. So, 9 shot, 507. Okay. So, kailangan maging 10 to. Okay. So, for this one, 501 lang yung nakuha ko sa una. So, katulad nga sabi ko, iba-iba yung mga magazine. Okay. So, yeah. Tapos, isa pa. 505.6. Okay. Ito may plug eh. Ito wala. Medyo narinig ko yung patok dito sa kaliwa. So, bakit yung tenga ko? 494. Okay, so for some reason, medyo mas mahina yung pressure na tong isang mag. Pero hindi siya ibig sabihin defective. Kumbaga temperature lang, something. Kasi sa tingin ko, nilabas ko kasi kasi may gas kasi kanina eh. So ito kasi yung original mag. Tapos itong tatlo extra mag. Tapos kanina, ang ginawa ko kasi dito, pinares ko yung dito sa likod. Yun yung difference sa kanilang 4 na magazine. Ito, hindi ko pinindot. So, yun. Parang may pressure. May existing pressure silang tatlo. Ito, wala na siyang pressure nung kinarga ko siya ng gas. Itong tatlo, meron pa existing pressure. Ganun lang naman yun. Okay? So, tapos yun nga, may papakita ko sa iyo mamaya na yun din yung isa sa mga dahilan and to other people who's watching this. Ito yung sinasabi ko sa inyo dati pa sa video. This is one of the reasons why hindi ko pinupuno yung mga magazine ko ng gas. Okay, kasi meron ibang air softer, ang technique nila is pupunuin nila ng gas yung magazine, tapos lagay na sila ng bala, di ba? Lagay sila ng bala. Tapos pag naubos yung bala, lagay na naman sila ng bala. Hindi na sila naglalagay ng gas. Okay, or pag naglagay sila ng gas, punuin ulit nila. Okay, ako hindi ko ginagawa yon. Marami na ako na-explain. Ang isa sa mga dahilan is kapag mabilis mo kasi inaangat yung barrel na ganun,
gumaganon. Or minsan, kahit na hindi mo inangat ng ganun, kasi kami sa competition kami, di ba? Minsan bigla kami bubunot, di ba? Pag bunot namin, gumaganon kami. Gumaganon. Minsan naman, kahit na hindi ka mabilis, pero pag punong-puno talaga ng gas yan, pag pumuputo ka, kasi punong-puno siya ng gas. Yun yung hindi kasi maganda, kasi mag-freeze yung mga parts mo eh. Mga nozzle mo, so pwede siya mag-stack up. Yun. Tapos, syempre, pag lumalamig yung mag, nadadama yung existing gas. Di ba, may mga gas yan. Pag lumalamig yung mag, yung gas, syempre, nasa loob. Damay-damay sila, lahat malamig. So, mahirap masustain yung mataas na pressure. Unlike kapag konti lang yung ginamit mo na gas, for example, eksakto lang. Naglagay ka ng gas, eksakto lang para doon sa 30 na BB. Or kaya, 10 lang nilagay mo. Naglagay ka ng gas just enough for the 10 BB. Pag naubos mo yung 10, di konting-konti na lang yung gas mo, di ba? So, konti na lang yung malamig na gas, tapos maglalagay ka ulit ng bagong gas. So, yung bagong gas na karga mo, galing sa labas yun eh. So, mas mainit siya. So, pag pinasok mo siya dito, tataas ulit yung, kumbaga, yung percentage ng pag-increase ng power mo, mas malaki compared sa existing, yung malamig. Malamig yung magazine mo, tapos nagkarga ka. Kumbaga, parang yung magazine mo, merong kalahating gas. Di ba? May kalahating gas siya. So, ginamit mo, tapos naging kalahati yung gas. Tapos naglagay ka ng balang, ngayon maglalagay ko ulit ng gas. Mas mababa yung pressure nun compared sa naubos yung gas, tapos konti na lang yung laman sa loob, konti na lang yung malamig na gas, tapos nagkarga ka ng bago. Mas mataas yung kinargahan mo ng bago. Kasi, galing talaga siya sa labas, tapos yung loob niya, yung hinaluan niya, konti lang yung malamig. Hindi ko alam kung nag-gets mo eh. Okay. Parang sige, alam ka na. Parang kunyari, uminom ka ng juice. Di ba? Kunyari, may yelo, natunaw, parang ganun. Di ba? So, ito, merong yelo. Kasi malamig eh, di ba? Yelo. Tapos nilagyan mo na iced tea. So, naghalo yung iced tea tsaka yung yelo. So, yung lasa niya, mas matamis, mas masarap yung konting-konti na lang yung yelo, tapos nilagyan mo na iced tea. Di ba? Parang gano'n na lang. Okay. I-explain yung part na yun. So, ganun siya. Yun yung technique ko. Kaya ako, technique ko talaga is, pag naglagay ako ng gas sa magazine, parang 2 seconds lang pag mga pistol. 2 seconds lang yan. Parang minsan 1.5 na lang. Pag medyo lumalamig na yung mag, 1.5 na lang. Kasi pag lumalamig na yung magazine, mas mabilis na pumapasok yung gas. Pag medyo warm pa siya, pag mataas pa yung pressure, mas mahirap siya pumasok. Pero pag malamig na siya, pag gumanong ka, yung 1 second na ganun mo, at saka yung 1 second na mas mataas yung pressure, mas marami pumapasok pag yung malamig na. Kaya pag malamig na yung mag mo, pag nagkakarga ka, parang pwede ka mag-adjust. Pero, ako na kasi, naiisip ko, kapag malamig na rin yung mag, mas malakas na rin siya lumabas eh. So, parang pwede mo rin naman tagalan. Something like that. So, balance, diskarte na lang. Pakiramdaman mo na lang. Okay? Basta isang technique kasi sa kanya, kung gusto mo malaman kung gaano kadaming gas yung ilalagay mo sa kanya. Kasi nga, ang mga magazine, iba-iba eh, no? Pero yun nga, kapag dating kasi sa mga GBBR, malakas talaga siya sa gas. Unang-una, ang magazine mo kasi 30 rounds. Yung mga pistol kasi, 17, 18, 20, yun lang yun eh, di ba? Tapos, syempre, yung pistol, sa pistol kasi, ang pinapatras mo, yung slide. Diba, slide, may nozzle, may slide. Hindi naman steel yun, hindi naman yung sobrang bigat. Ito kasi, pinapatras mo yung bolt. Kailangan umatras siya. So, kailangan yung pressure niya enough para paatrasin to hanggang dito sa likod. This is made of steel eh. Mabigat to. Tapos yung mga piyesa mo sa loob, may mga rocker ka, yung mga sa hammer. Matigas yung mga spring nun. So, kailangan malakas talaga siya para umatras. So, kaya malakas siya gumamit ng gas. Nagets mo? So, yun. Okay? So, gagawin mo pala, nakalimutan ko yung technique. Ang technique is, for example, ang gagawin mo is, medyo ubusin mo lang yung gas. Huwag mo na maubusin. Pwede rin naman siguro ubusin. Pero kung gusto mo, pwede mo gawin medyo malamig. Parang ganun.
Tapos, alam mo yung kunyari, sa tingin mo, wala nang gas to, di ba? So, ang gagawin mo, kung kuha ka ng gas, mag-charge ka, magbilang ka, sabihin natin 5 seconds. Common sense, magbilang ka. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 seconds yun eh, di ba? Para kasi hindi naman 1 second na yun eh. Kasi mo parang 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ano pa nga isa, di ba? 1,000. Parang 1, 1,000, 1, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005. Yun, 5 seconds yun. Okay, so nakarga mo na 5 seconds. Tapos, lagyan mo na ngayon ng bala. Kunyari, gawin mo, 20 lang muna. Lagyan mo muna 20. Okay, boom, boom. Isa-isa lang. Boom, 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 boom. Yan, semi-auto. Kasi iba kapag full auto at saka semi-auto. Pag full auto, mas malakas siya sa gas. Kasi parang continuous opening yung valve niya. Parang gumaganon yung gas. Unlike pag semi, mas mabilis nag-close. Isa-isa lang eh. Isa-isa lang siya. So, gawin mo muna sa semi. So, semi. Okay. Bilangin mo. Bilangin mo. Kasi hindi mo malaman, mamaya mabitin ka, hindi mo maubos yung 20 eh. Ngayon, kung sakasakali naubos mo yung 20, naubos yung 20. Maglagay ka ulit ng bala, lagyan mo ulit sa mga 20 ulit. Pero huwag kang magkakarga ng gas. Okay? Gets mo? So, pasok mo ngayon ulit. Tingnan mo kung ilan. Doon mo malalaman kung ilan yung BB na kaya ng 5 seconds. So, kunwari, sabihin natin, naubos mo ulit yung 20. Kunwari lang. So, ibig sabihin, nakaka-40 ka na on 5 second charge. O ba? Matipid nga. Ganun yun. Doon mo siya malalaman. Okay? So, ngayon kasi, syempre, medyo mahirap na siyang... Actually, pwede natin siyang gawin eh, no? Hey, lalabas ko yung mga gas sa magazine. Gagawin ko nga kaya. Dito na tayo eh. Sige. Ata, teresingin muna natin itong magazine mo. Gawin ko na. Para malaman ko na rin yung sagot. Okay. So, Wait. Burst mode na muna natin to. Ay, full auto na pala. Ayan ha, okay na. Tested na unit mo. At tayo problema dyan. Okay. So, ngayon, gawin na natin yung sinasabi ko. Tulad, nandito na tayo. Yun nga lang, nagdilim na. So, part 2 na lang bukas, yung adjustment mo sa 0.30 sa up. Okay. So, ngayon, ito na gagawin natin. Teka lang. Ang gagawin ko. Release natin yung gas. Wait. Yan. Okay, nirelease natin yung gas, di ba? Malamig yung magazine. Okay. Anong gas eh. Okay. So, ngayon, wala na akong bala. Kunti na ito, naubos ko yung bala ko. Ang dami ko kasi nagamit na bala eh. Wait, magpo-pause tayo. Pause. Ako ay kukuha ng bala. Okay. We're back. So yan, marami na tayo. Reload. Okay. So ngayon, hindi, alam ko na. Bilangin na natin isa-isa. Basta lalagyan ko na lang to ng maraming bala. Ay, ba yan? Babalaan ko na lang to, medyo badami-dami. Hirap maglagay ah. Tigas pa kasi na to eh. Yung mga magazine ko kasi binawasan ko yung spring eh. Kaya mas mabilis magpasok ng bala. Mas malambot. Ito matigas pa eh. Nahihirapan na ako magpasok. Hindi ko alam kung marami na ako nalagay o tigas na kasi. So anyway, ito, mano-manoin natin. Tigas nga eh. Okay? Ngayon, may gas? Wala. Okay. So ito na. Lalagyan natin. Ngayon pala, dun pala sa mga nakakuha na to, may napansin ako. Yung input valve niya, mas mataba. Compared dun sa lumang version ng BFC. Yung pinaka-pin, mas mataba siya. Kaya pag nagkakarga, hindi pasok na pasok yung pin dito sa loob. So, depende siguro sa nozzle. Meron siguro medyo malaki na konti, tapos makakapasok. Pero for this one, hindi eh. So, parang dati na-counter ko na eh. Golden Eagle yata eh.
Golden Eagle ba yun? Basta minsan meron eh. Tokyo Marui yata, ganun din ba ata. Basta nakalimutan ko na parang malaki. So pag nagkakarga ka, may naririnig ka, may gumaganon. Parang hindi siya katulad nung ganito, na pag nagkarga ka, walang tunog. Diba? Sa kanila meron. Okay, so ito. So, karga natin 5 seconds. Tingnan natin kung ilan yung kaya ng 5 seconds. 1, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Okay, so yan, 5 seconds, 5 seconds. Testingin natin kung ilan ang malamig. Testingin natin kung ilan ang 5 seconds. Okay, so ayan. So ito na lang magbibilang si Chrono. 1. Sobrang lamig na niya. Yung nakuha ko 464.8. Okay, so yeah. So 1. Ano ba to? 1, 2, 4, 480. 480 ngayon. Ito. Mas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, 15. 15 lang nilagay ko. Tigas 15 lang nilagay ko. 15. Tapos nag-pause tayo. May pause, may intermission. 15. Pero may loader to eh. May loader. Ewan ko, mas okay yata pag gagamitin ng loader. Meron siya adapter. So may posibilidad. So gamitin mo na lang yung adapter if ever. 14. 14? 15. 15 yung nagamit natin. Wait. 15 shots. Tapos yun, nag-444 pa siya. So, parang ito yung stabilize niya, parang 450, nag-stabilize. Malamig na yung magazine talaga, sobrang lamig na. Ipapawis no. Okay, so, yan, tingnan natin kung ilan. Continuation. 15. 16. 47. Pinahinga ko lang sandali, nag-473 na siya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Okay. So, 5 seconds, 31. Pero malamig yung magazine nun. So, yung 5 seconds na yun, kumbaga, yung gas na pumasok dun sa malamig na mag, for that 5 seconds, mas madami yun kapag pumapasok siya sa magazine na warmer temperature. Tapos 5 seconds. Alam ko siya ganun. Pero, yun nga, observe mo na lang para alam mo. Kasi syempre, sa inyo naman yung unit, pwede nyong testingin. Okay. So, yun. So, gawin nyo, kunyari, magta-30 kayo, magta-30 rounds kayo, tapos try nyo, 5 seconds ng 5 seconds nyo, tingnan nyo kung mabibitin ba kayo. Pag hindi kayo nabitin, goods na yung 5 seconds. Tapos kung gusto nyo pa nga paminsan, ayan, kung gusto nyo paminsan, gawin yung 4 seconds, subukan nyo 4 seconds. Uubra kaya ito pag 4 seconds lang ilalagay natin. Tapos kunwari, umubra, ha? Okay. 3 seconds kaya. Pero para feeling ko malabo na yung 3 seconds. Okay. So, ilan ba tayo? 31. Namatay yung chrono ko. 31, no? 31.
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, low battery, 41, 42, 43, 44, 45. Humihina na siya. 45. Wala na, kapot na. So, umabot tayo ng siguro 40. Kasi yung 45, 44 parang humihina na eh. No? So, pwede natin sabihin for the malamig na mag, kinarga natin ng 5 seconds, nag-ano siya, 40 shots. Sabihin natin, kunyari, maglalagay ka ng mag-burst mode ka, o yung estimate mo, adjust ka konti, di ba? 40 or 39 or 35. So, 5 seconds lang yun. Guess mo. Ngayon, hindi ko alam kung totoo nga ba na, kung ganun ba talaga siya. Kasi nga, syempre, sabi rin kasi nila na mas gas efficient na daw to. Pero, hindi ko alam. Pag ako tatanungin, pag ako mag-iisip, parang 500 FPS. Hindi naman. Diba? Paano mo sasabihin gas efficient? Ganun din naman yung power mo. 400 FPS naman. Yung blowback mo, malakas din naman. Paano gas efficient? Ito ano lang doon, parang sa akin lang naman. Okay. Parang, din sa kasi syempre, di ba, marketing. Di ba? So, pero, yun nga, bago naman talaga yung design ng magazine niya. Okay? So, meron na minsan, alam mo yun, parang may sugar coat lang konti. So, yun. So, hindi ko sure. Okay, hindi ko masasabi. Kasi dito, nakalimutan ko na rin kung mas malakas nga ba talaga sa gas to. Hindi. Okay? So, ayun. Okay? So, ayun, Sir Davon. Okay na tayo, no? So, sa mga na-question mo sa akin, nasagot ko na rin. So, ngayon, ang kailangan ko na lang gawin dito is to adjust the hop up for 0.30, no? Ngayon, gabi na, madilim na eh, actually, no? So, hindi ko alam kung kaya ko pa. I can continue tomorrow, if ever. Para bukas ang gagawin ko yung, adjust, sa hop up na. So, yun, na-text ko na lang kayo, message ko kayo, kapag okay sa inyo, di tuloy ko bukas yung adjustment sa hop. Kung hindi, papako na siya, then daling ko na siya sa courier tomorrow. Okay? So, ayun, Sir Davon, thank you for your order. Until next transaction po, Sir Roberto, thank you also for your order. Hope pinunod nyo tong video na to para at least may info regarding do sa unit nyo. Okay? So, to everyone who also watched this video, if ever, guys, you need me, you need to order from me, Airsoft, message nyo lang ako, no? Cell phone number ko is 0922-632-7722. Message nyo ako sa Viber or sa SMS. Pwede rin naman. Sa FB page natin, Redman Toys Airsoft Philippines. Tingin ko parang mas okay, medyo okay Viber. Or Telegram pala. Telegram or Viber. Okay guys, so huwag nyo kami message sa WhatsApp. Wala akong kinakausap sa WhatsApp para hindi magulo, nahihilo na ako eh. Okay, so it's either Viber or Telegram or FB page. Yung problema lang kasi minsan sa FB page, yun nga, binaban ni FB. Kasi nga, alam mo naman yung mga kalaban natin, masyado gitero. Report ng report, kada post ko ng nire-report. Kaya hindi na ako nagpo-post dun eh. Wala na kayong makikita dun sa FB page para wala nang ma-report. Okay, so, yun. Tapos, pwede rin siguro sa personal page ko. Pero wag na kayo mag-message sa personal page ko. Personal page nga eh. Okay, so message nyo ako sa Viber. Pwede doon, okay na yun. Viber, Telegram. Or SMS. Text nyo ako. Pwede nyo kayo text eh, actually. Pero kasi syempre, pag may mga kailangan kayo ng mga price list, kung ano-ano, marami kayo hinihingi na huwag nyo ako text. Kasi alam mo naman yung SMS ko, very limited lang yun sa send dun. Yung iba sa inyo, humingi pa ng picture. Yung iba, hingi pa sa inyo ng link. Wala, hindi natin magagawa yun pag SMS. Nagets nyo? So pag meron kayong marami kayong mga demands na ganun, kailangan sa Viber siya or sa Telegram or sa FB page, Redman Toys Airsoft Philippines. Okay? So, ayun guys, until next vlog. Thank you for watching. Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.